Magandang araw! Ako po si Binibining Jenny Suelio at ito ang aking pakitang turo sa Filipino ng ikalimang baitang. Magsisimula na po ako. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Grace, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa lahat! Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, pakiayos muna ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura sa ilalim nito. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon, ay magtatala na ako ng liban. May lumiban ba sa inyo sa araw na ito? Unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlo, pang-apat? Ako'y nagagalak at walang lumiban sa araw na ito. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Bago tayo tumungo sa ating bagong leksyon, magbalik-aral muna tayo. Noong nakaraang linggo, nilakay natin ang tungkol sa pang-uri at pang-abay. At para malaman ko kung may natatandaan pa kayo sa ating nakaraang leksyon, ay may pasasagutan ako sa inyo. Tutukoy ninyo sa pangungusap kung ang salitang may salungguhit ay isang pang-uri o pang-abay. Maliwanag ba? Kung gustong sumagot, itaas lamang ang iyong kamay. O ikaw, Shini. Sa unang pangungusap, ang salitang may salungguhit ay kulubot. Pang-uri ba ito o pang-abay? Tama, ito ay pang-uri. Sa pangalawang pangungusap, Cherry Ann. Magaling! Ang salitang mahina dito ay isang pang-abay dahil inilalarawan nito ang pandiwa na kumilos. Sa ikatlong pangungusap, ikaw naman, Precious. Mahusay! Ang salitang mabilis sa pangungusap na ito ay isang pang-abay. At sa huling pangungusap, o ikaw naman, Junpyo. Tumpak! Ang may salungguhit ay matalino. Ito ay isang pang-uri dahil ito ay naglalarawan kay Luz. Ano nga ulit ang pang-uri at pang-abay? Shini! Tama! Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Samantalang, ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pang-uri, pandiwa, at kapwa pang-abay. Ang gagaling nyo naman! Natutuwa akong natatandaan ko ninyo ang ating nakaraang leksyon. Ngayon, ay may itatanong naman ako sa inyo. Nakaranas na ba kayo ng kalungkutan? Pakita nga ng malungkot na mukha. Oo, ganyan. Nakaranas na ba kayong maging malungkot? Ano naman ang dahilan ng inyong pagkalungkot? May gusto bang mabahagi sa klase? Sabi ni Mark, naging malungkot daw siya nung nasira ang kanyang laruan. Ayon naman kay Hannah, naging malungkot daw siya nung bumalik na sa abroad ang kanyang ama. May dahilan kung bakit tayo nakararamdam ng lungkot. At normal lamang na maranasan at maramdaman natin yan paminsan-minsan. Ngayon, maipapakita ko sa inyong mga larawan. Pagtambalin nyo ito. Ang batang sumasakit ang ngipin ay ikinonekta ni Mivon sa mga candy. At ang batang may suot ng kapote, bota at may dalang payong ay itinambal naman ni Elisa sa ulan. Tama ba ang kanilang ginawa? Oo, mahusay, bigyan natin sila ng 3 palakpak. May 3 katanungan ako sa inyo base sa inyong nakita at ginawang pagtatambal sa mga larawan. Sa larawang ipinakita, bakit kaya umiiyak ang bata? O ikaw, Cherry Ann? Tama! Ang bata ay umiiyak dahil masakit ang kanyang ngipin. Ikaw naman, Grace. Sa anong uri ng panahon tayo nagsusuot ng kapote, bota at nagdadala ng payong gaya ng batang lalaki sa larawan? Mahusay! Tuwing tag-ulan. Sa inyong palagay, may connection ba ang mga larawang ipinakita ko sa inyo? Ipaliwanag. Shini, magaling! May koneksyon ang mga larawang ipinakita ko sa inyo dahil baka kumain ng maraming candy ang batang babae kaya sumakit ang kanyang ngipin. At dahil umuulan, kaya ganun ang kasuotan ng batang lalaki.
Napansin ninyo na may dahilan at epekto ang ating ginagawa at nararamdaman. At iyan ay may koneksyon sa ating leksyon ngayong hapon. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ugnayang sanhi at bunga. Bago tayo magpatuloy, narito ang ating mga layunin. Sabay-sabay nating basahin. Pagkatapos ng 70 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Nakagagawa ng diagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan o nabasa. B. Nakagaganap ng isang talk show, interview, pantomina o drama tungkol sa mga sitwasyong ginawa ng diagram. At C. Napahahalagahan ang pagiging maingat sa ginagawang kilos at desisyon araw-araw. Muli, ang ating leksyon sa hapong ito ay tungkol sa ugnayan ng sanhi at bunga. Ngunit, ano nga ba ang mga ito? Makinig ng mabuti at kung may tanong o gustong sumagot, itaas lamang ang iyong kamay. Naiintindihan ba? Mabuti! Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng pangyayari. O sa mas madaling sabi, ito ang mga rason. Kagaya na lamang nung nasa larawan. Ang sanhi bakit nagsuot ng kapote, bota at may dalang payong yung batang lalaki ay dahil sa ulan. Sa kabilang dako naman, ang bunga ay ang resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. O sa mas madaling sabi ay ang epekto. Halimbawa ay yung nasa larawan kanina. Ang naging epekto ng pagkain ng batang babae ng maraming candy ay ang pagsakit ng kanyang ngipin. Ganyan ang ugnayan ng sanhi at bunga. Ang sanhi ang dahilan, ang bunga naman ang epekto. Isa sa mga paraan upang maipakita ang ugnayan ng sanhi at bunga sa mga tekstong ating nababasa o napapakinggan ay ang paggawa ng diagram. Ang diagram ay isang paglalarawan o drawing na ginagamit upang mas maipakita sa biswal na pamamaraan o presentasyon ang kaugnayan ng mga impormasyon. Ang ilan sa mga halimbawa ng diagram ay ang Venn diagram, fishbone, at concept map. Gamit ang diagram, mas madali nating mauunawaan ang sanhi at bunga ng pangyayari. Ngayon ay may babasahin akong teksto. Makinig at unawaing mabuti ang aking babasahin. Noon ay malinis, presko at malinaw ang tubig, kaya marami ang namamasyal at naliligo sa Ilog Pasig. Hanggang sa nasira ang kagandahan ng makasaysayang ilog. Pinabayaan ito ng mga tao. Marami ang nagtatapon ng basura sa ilog, kaya sa kaunting pag-ulan ay umaapaw ito. Namatay ang mga isda dahil marumi na ang tubig sa ilog. Nangangamba na ang mga tao na tuluyan ng masira ang Ilog Pasig. Kailangang kumilos na sila bago mahuli ang lahat. Batay sa aking binasa, ano-ano ang mga dahilan ng pagkasira ng Ilog Pasig? Sinong gustong sumagot? O ikaw, Maria? Tama! Nasira ang Ilog Pasig dahil ito ay pinabayaan at marami ang nagtatapon ng basura sa ilog. Pangalawa, ano-ano ang mga epekto ng pagkasira ng Ilog Pasig? Mahusay! Naging marumi na ang ilog, namatay ang mga isda, at sa kaunting ulan ay umaapaw na ito. Pangatlo, bilang kabataan, paano ka makakatulong upang maibalik ang ilog sa dati? Pakinggan natin ang sagot ni Precious. Magaling! Huwag magtapon ng basura sa ilog. Ito ay halimbawa ng diagram na nagpapakita sa ugnayan ng sanhi at bunga sa tekstong aking binasa kanina. Ipinapakita nito na ang pagkasira ng Ilog Pasig ay bunga ng kapabayaan, pagtapon ng maraming basura sa ilog at pagiging marumi ng tubig nito. Sa ating pagpapatuloy ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawa at pangatlo. Ang tawag sa aktibidad na ito ay sitwasyon ko, i-diagram ko. Kung
saan magbibigay ako ng tatlong magkakaibang sitwasyon sa bawat pangkat. At gagawa kayo ng diagram na magpapakita sa ugnayan ng sanhi at bunga sa sitwasyong ibinigay sa inyo. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa paggawa ng inyong diagram. Unang pangkat, sitwasyon. Gumamit ng beauty soap kaya pumuti at kuminis ang kutis. Pangalawang pangkat, sitwasyon. Biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal kaya nawala ng tirahan at pangkabuhayan. At pangatlong pangkat, sitwasyon. Ginabi ng uwi galing sa pakikipaglaro sa mga kaibigan kahit bawal lumabas dahil sa curfew hour. Kinausap ng mga pulis at ipinatawag ang mga magulang. Maliwanag ba? Kung ganon, ang inyong oras ay magsisimula na. Tapos na ang 3 minuto. Pakipasa dito sa harapan ang inyong mga diagram. Mahusay! Nagawa nyo ng maayos ang gawain at dahil dyan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay may pasasagutan ako sa inyo. Pero gagawin natin ito sa mas masaya at nakaka-excite na paraan. Gagamit ako ng Wheel of Names. Ito ay app na kung saan sa isang ruleta nakalagay ang inyong mga pangalan. At kung kaninong pangalan tumapat ang arrow sa pagtigil ng pag-ikot ng ruleta, siya ang sasagot. Handa na ba kayo? Panuto, tukuyin kung ang may salungguhit ay sanhi o bunga. Ang unang maswerteng napili ng ruleta ay si Shini o Shini. Basahin mo ang pangungusap at tingnan ang mga salitang may salungguhit. Ang may salungguhit ay dahil sa kawalan ng tubig sa dam. Ito ba ay sanhi o bunga? Tama! Ito ay sanhi. Ang ikalawang napili ng ruleta ay si Mark. Mark, pakibasa ng pangungusap. Ang may salungguhit ay maganda siyang mangaral. Ito ba ay sanhi o bunga? Mahusay, ito ay sanhi. Magaling! Natutuwa akong nasagot niyo lahat ng tama. At dahil dyan, sino pa ang gusto ng isa pang aktibidad? Pumunta na kayo sa inyong pagrupo kanina at gumawa ng bilog. Ang tawag sa aktibidad na ito ay diagram ko, itatanghal ko. Kung saan sa parehong pangkat kanina, gagamitin ninyo ang inyong ginawang diagram sa paglalahad sa ugnayan ng sanhi at bunga sa sitwasyong ibinigay sa inyo sa iba't ibang malikhaing paraan. Unang pangkat, gumawa kayo ng isang talk show o interview. Pangalawang pangkat, gumawa ng dulang walang salita o pantomina. At pangatlong pangkat, gumawa ng isang drama tungkol sa sitwasyong ginawa nyo ng diagram. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pag-iinsayo at 3 minuto naman sa bawat pagtatanghal. Gagamit ng rubrics sa pag-i-score sa inyong bawat pagtatanghal. Ito ang rubrics para sa inyong pangkatang gawain. 3 palakpak kung handa na ang lahat. Ang inyong pag-iinsayo ay magsisimula na. Tapos na ang oras. Simulan na natin ang pagtatanghal. Unang grupo, pangalawa, at pangatlo. Bigyan natin ng magaling clap ang lahat ng pangkat. At maraming salamat sa inyong partisipasyon. Maaari na kayong magsibalik sa inyong mga upuan. Nasiyahan ba kayo sa inyong ginawang mga presentasyon? Ngayon naman, susuriin ko ang inyong pag-unawa sa ating leksyon sa pamamagitan ng mga tanong na ito. Ano ang ugnayan ng sanhi at bunga? Tama! Ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng pangyayari, samantalang ang bunga ay ang naging resulta, kinalabasan o epekto ng pangyayari. Sa anong paraan maipapakita ang ugnayan ng sanhi at bunga sa isang teksto o sitwasyon? Magaling! Sa pamamagitan ng paggawa ng diagram. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon o pangungusap na may sanhi at bunga. Mahusay ani, ang sanhi doon ay masipag mag-aral si Leo at ang bunga nakakuha siya ng mataas na marka.
Panghuling tanong. Bakit mahalagang malaman ang sanhi at bunga ng bawat pangyayari o sitwasyon? O sige, ikaw Precious. Ang kaalaman sa sanhi at bunga ng bawat pangyayari ay nagtuturo sa atin na maging maingat sa ating mga ikinikilos at ginagawang desisyon sa araw-araw. Natutuwa akong naunawaan niyo talaga ang ating leksyon ngayong hapon. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng pagsusulit. May bibigay ako sa inyong mga sagutang papel, pakihanda lamang ng inyong lapis o ballpen. At sasagutan ito sa loob lamang ng 5 minuto. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ang oras. Pakitaas ng inyong mga papel at makipagpalitan kayo sa inyong katabi. Ito ang tamang sagot. Iwasto ninyo ang papel na hawak niyo. Tapos na? Ipasa ang mga papel dito sa harapan ng walang tumatayo. At para sa inyong kalagdagang gawain, basahin ang teksto at buuin ang diagram sa pamamagitan ng paglalagay ng mga angkop na bunga mula sa teksto. Ilagay ninyo ang inyong sagot sa isang pirasong papel at ipasa ito bukas. Nagkakaintindihan ba? Wala na bang mga katanungan? Kung wala na, maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam sa lahat!